Ayon sa isang pag-aaral ay abot sa 4.5 milyon ng mga Filipina ang mayroong polycystic ovary syndrome o PCOS. Isa po itong kondisyong nakaapekto sa reproductive health ng isang babae. Ngayon pong PCOS Awareness Month ay makakapalingan po natin ang PCOS Warrior na si Rina Maglalang para ibahagi ang kanyang PCOS journey at kung paano nakakatulong ang lifestyle sa pag-handle ng PCOS. Magandang umaga po, Ma'am Rina. Hi, good morning. Hi Rina, rise and shine. This is Prof. Fee together with Audrey. You have been fighting PCOS for 11 years now. Pero paano mo nalaman noon na meron kang PCOS? Una-una, nung high school pa kasi ako noon, nung nagkaroon ako ng problema sa menstruation period ko. So, naging warning na yun sa akin. And then, until such time nung nag-asawa ko, so sabi ko parang something is not right sa kalusugan ko. So, when I found out na I have the symptoms, nagpa-consult na agad ako doon sa doctor, and then the doctor recommend mga medicines para mag-regulate yung menstruation ko. Okay, napakahirap daw ng pakiramdam nitong PCOS. May epekto ito sa iyong mental health at physical health, di ba? So, sa iyong journey, yung personal na experience mo, paano ka naapektuhan nito? Una-una, lagi akong moody. Kasi may mga pagkakataon talaga na kahit ako, I really can't understand my emotion na like this morning, okay ako, and then afternoon, iba na, sa gabi, mas lalo nang iba yung feelings ko, yung emotions ko. So, it's really hard to deal with, lalo na kapag mahina yung loob mo, kung paano mo maaagapan yung mood swing, kasi there are people na nakapaligid sa'yo na you really have to control your emotion. Kaya it's a challenge for us na nakikipaglaban sa ganitong klase ng health issue, kasi minsan may mga time na may mga taong hindi ka talaga maiintindihan because of your mood swing. Hindi naman lahat ng tao maiintindihan yan, lalo kung wala naman silang ganong pakiramdam na parang feeling mo later on totopakin ka, kaya parang later on mga away ka, parang ganun kasi yung emotion parang laging mainit yung ulo mo, and it affects our mental health, kasi para sa amin hindi rin namin maintindihan bakit sa amin yun nararamdaman. So challenging siya talaga mentally. Alright, we understand wala pang cure para sa PCOS, pero paano sa tingin mo nakatutulong yung pagkakaroon ng healthy and active lifestyle sa pag-manage ng symptoms ng PCOS? Kapag kasi merong PCOS ang isang babae, ang isa sa mga symptoms niyan is yung obesity. So in order for us na hindi lumala yung obesity natin, dapat na magkaroon talaga ng active lifestyle para kahit papaano mabawasan yung stored fat, bumaba yung uric acid, bumaba ang sugar. Kasi when I started yung pagiging active sa physical ko, mas nakita ko na bumababa na yung mga sugar level ko, bumaba na rin yung uric acid ko. So malaki talaga yung effect sa akin pag nagkakaroon ako ng regular na physical activity. Okay, ma'am, one of the exercises na nire-recommenda mo is running o yung pagtakbo, no? Paano ba ito pwedeng i-practice effectively? Sumasali ka rin ba sa mga running event? Yes, sumasali ako sa mga fun runs. So, meron din kasi akong club na sinalihan. So, yung club na yon may mga weekly activities kami. So, beginner-friendly din siya kung hindi pa talaga nag-run ever. So, yung dun sa club namin, yung activities na yon, it could lead to an invitation na sumali din sa mga fun run. And yung community kasi, they will help you to really reach your milestone kung gusto mong sumali sa mga distances like 5 kilometer na fun run, 10 kilometer na fun run. So, yung community nakakatulong siya to really boost your emotion na maging physically active ka. So, yung mga fun runs, nakakatulong din siya para
mas maging proud ka sa sarili mo kasi you know na kaya mo palang tumakbo ng ganong certain distance. Ayun, akala mo hindi na pwede pero kaya pa pala. Pero Rina, share mo naman sa amin, baka may iba ka pang exercises na makatutulong sa pag-manage ng sintomas ng PCOS. So, yung isa sa mga exercises ko, aside from running, is walking. Kasi there are times naman na pag busy sa work, I really can't go to community run. So, minsan, kapag may time din ako before work, nag-solo run ako, pag wala talagang panahon, I really keep moving. Nag-walk ako. So, instead na sumakay ako ng tricycle, nag-walk ako. So, importante yon kasi hindi mo naman kailangan maglabas ng pera eh. You just need to walk. And then may certain distance nga lang. Aside from that, meron din akong exercises na ginagawa, which is yung strengthening and conditioning. Very effective siya sa may mga PCOS kasi mas lalo kang pagpapawisan eh. And it helps to fight obesity. Kaya ina-encourage ko rin yung iba na magkaroon din ng ganong klase ng activity. Okay, ma'am, bilang panghuli po, no, ang inyo pong mensahe sa mga kapwa nyo kababaihan na may nakakaranas ng PCOS, lalo't sinabi nyo nga kanina, no, wala pang cure patungkol dito. So sa mga katulad ko, engage with the community, lalo na kapag gusto mo talagang maging physically active. Like ako, sumali ako sa run club, sumali rin ako sa mga exclusive community of women. Kasi when you're in a community kasi, lalo kang magiging open about your emotion, mas may makikilala ka ng mga taong meron din katulad ng sitwasyon namin. So, lalakas yung pananalig mo na eventually mapaglalabanan yung mga symptoms. Lalo ngayon, hindi pa talaga directly curable yung gantong kondisyon. Kaya yung pagkakaroon ng physically active na lifestyle, pagsali sa mga community na sa tingin mo makakatulong sa'yo para mas lalong physically active ka, mas maganda yon. And ayun din, healthy lifestyle kailangan din. Kailangan natin bantayan yung kinakain natin, baka kailangan babaan natin yung intake ng mga sugary foods, sugary drinks. So healthy lifestyle and physically active dapat tayo para mapaglabanan yung gantong kondisyon. Yan, walking, running, healthy lifestyle, at pag-engage sa iba't ibang communities. Ang mahalaga para syempre ay, despite meron tayong PCOS, ay namamanage natin ito. On that note, maraming salamat, Rina, sa pagbabahagi sa amin na yung karanasan at sa pagbibigay ng tips sa paglaban sa PCOS. Maraming salamat, Miss Rina. Thank you!